Hala, totoo ba to? Meron daw nangyayaring dayaan dun sa fan voting sa Jag Jeans ngayong Binibining Pilipinas 2022? OMG. Hala, baka kung totoo nga, anong mangyayari sa mga candidates na gumagawa ng ganito or yung mga fans ng candidates na gumagawa ng ganitong mga bawal na gawain sa fan voting? Bale, this will be a blind item na vlog and mahirap na kasi mag-name drop kasi mahirap na. So, it will be concentrating sa paggamit ng app na ito na talagang ipinagbabawal in all aspects. Kaya disclaimer muna tayo kung ano man yung mga nasabi dito sa video na ito, yung mga opinions or views, hindi magre-reflect sa image ng channel na ito or even the content creator. Kaya let us now begin with the main discussion. Ayun na nga, meron daw na nagsisirculate na topic regarding sa fan voting na dayaan. So, allegedly, there are two candidates daw na nag-overtake sa fan voting. So, nasa top 2 sila. And then, bakit daw si Herlyn Budol is wala daw sa top? So, ang daming nagtataka bakit naungusan yung votes ni Herlyn Budol. Lalong-lalo na ngayon na masyadong siya ang may pinakamalaking fans. Basing from yung kanyang subscribers sa YouTube, yung followers sa Facebook, sa Instagram, tapos pati na rin sa TikTok. And ang daming nagtataka kung bakit naungusan siya against sa kanyang million-million na voters or yung mga fans. So, ano ang ginagawa ng mga fans ni Herlyn Budol? Bakit medyo hindi niya na-reach yung top, 'di ba? Kung fan base lang ang i-base natin. So, let's proceed naman sa mga causes. Number 1 na alleged cause is yung paggamit daw ng auto likes. So, ito yung mga pinagbabawal na app na kung saan masyadong mabilis yung pag-angat ng isang candidate, lalong-lalo na kapag marami ang gagamit nito para lang ma-satisfy ang kanilang sariling interest. So, bawal na bawal po siya dahil, syempre, una sa lahat, ang purpose ng mga ganun is para magdaya, mapandaraya mga ganon. So, it is a form of cheating. So, it is very discouraging sa mga tao na gagamit nito. It's because they are going to take advantage of the technology para lang masatisfy yung kanilang greed. So, ayun ang nangyayari ngayon. And nakakalungkot na if ever man na may ganon, so there will be a punishable offense. O, diba? So, basing from history, nangyayari din yan basta kapag may votes. Meron at merong gagamit ng mga pinagbabawal na apps. And even here in YouTube, pinakabawal po yan. That is really prohibited. It's because nasa policy po yan ng community guidelines. Never ever use prohibited applications just to take advantage of your views or any interest kasi pwedeng ma-terminate yung channel mo. So, ganon. Number 2 cause naman is yung may mga tao na nag-encourage na gumamit ng mga ipinagbabawal na mga apps or mga activities such as may mga pages or groups na ayun nagbebenta ng likes, yung mga nag-encourage talaga ng mga share, yon. So, it is really frustrating na merong talagang mga tao na gusto talagang mandaya, mag-initiate ng daya. And then, yung iba pa naman is meron talagang rate. They are really offering rates. Tapos, hindi ko alam kung bakit hindi sila binaban ng Facebook. Alam naman ng Facebook na bawal yon. So, doon ko lang nakikita na ang daming mga offerings na prohibited. And I think doon na bait yung mga fans or yes, yung mga third parties na kung saan ang purpose nila is gusto nilang tulungan yung candidates na mapaangat yung kanilang standings, yung fan vote standing. However, sa maling paraan. So, this is really disturbing, a disturbing case kasi baka pwedeng ma-affect yung standing ng candidate at baka ito pa ang reason na baka ma-disqualify pa sila sa Binibining Pilipinas. So, that is another cause na talagang hindi may iwasan dahil meron talagang ibang tao na ang mindset is pwedeng gustong dumaya
against the advantage of other candidates or against any interested party sa fun voting system na ito. And if ever man na involved kung sino man yung parties na gumagamit niyan, syempre there will be an investigation, and then if they will determine na merong foul play towards sa fans or towards that particular candidate, pwede siyang ma-disqualify sa Binibining Pilipinas. So, by using a simple prohibited na act can lead to a candidate's na chance of continuing her journey sa Binibining Pilipinas. So, pwedeng ganyan ang mangyayari. Kaya, nagbabala ako sa aking previous vlog regarding the use of even yung mga applications na ganyan. And then, one thing more is that yung paggamit ng JAG, wala talaga akong interest na mag-vlog about sa JAG jeans. Especially using the photos. Syempre, gusto ko lang ipakita kung sino ang mas kabogable sa mga candidates wearing JAG jeans. Kasi, syempre, as a pageant fan, you need to also see kung sino talaga ang pinakakabog na candidates because nasa competition po tayo. But then, nagkaroon kasi ako ng experience before na bawal gamitin yung mga any photos or videos ng JAG jeans by any party, including vloggers, bloggers, kahit na sino man, without the permission. So, ang nangyari kasi sa akin is na-strike yung channel ko. Matagal na yun, 2018, nung finiture ko yung isang picture ni Catriona Gray na nagsusuot siya ng JAG jeans. So, since then, kapag mga JAG jeans, hindi ako nag-vlog about that. And very strict ang JAG. Kapag natuklasan niya yung mga ibang pageant vloggers na gumamit sila ng mga any photos or videos ng JAG, they will be at risk na baka ma-strike din yung channel nila. Kaya kung makikita nyo, wala akong updates regarding sa any candidate na nagsusuot ng JAG. So, since nagtanong naman kayo sa, ayan, may nag-suggest sa akin na i-vlog ko about sa JAG jeans fun vote issue sa paggamit ng mga prohibited apps. Ang masasabi ko lang is, wag nyo nang ituloy kung ayaw nyong ma-affect yung chance ng candidate na ipagpatuloy yung kanilang journey sa Binibining Pilipinas. So, it is really disappointing na may mga fans na ganyan, may mga, syempre imposible naman na may candidates na ganun ang gagawin nila para mapaangat nila yung sarili nila sa JAG. But, I am really sure JAG will be investigating this issue, and if they will really found out na parang may irregularities sa voting system ng mga candidates para mapaangat yung kanilang kung sino ang may pinakamaraming fan votes, then they will really screen the legit na votes na talaga. So yan yung masasabi ko, and I really discourage the use of these apps kasi pandaraya ito, and walang nananalo sa dayaan. So, ayun guys, yun lang yung main advice ko. And nakakatakot gamitin ito kasi pwede talagang ma-disqualify ang isang candidate. So, malay nyo, baka mawala sila sa list and mag-announce ang BPCI ng bagong list of candidates. And hindi na yan bago sa Binibining Pilipinas, basing from history, kasi meron na silang na-disqualify na candidates even before the finals night ng Binibining Pilipinas. So, yes, we should be careful, lalong-lalo na sa paggawa ng kung anumang illegal activities. So, yes, yes to transparency, yes to honesty, but no to dayaan. So, yan lang po ang pwede ko masabi dito, and I hope na nagets nyo yung main point ko dito sa vlog about the use of prohibited na activities. So, that's it for my update regarding kay sa status ng Binibining Pilipinas, especially kay Herlin Budol, kung saan na-overtaken siya ng votes sa JAG jeans.
Allegedly. O, di ba? Parang ganon. So, that's it. Kung meron pa kayong ibang pwedeng isuggest or i-comment sa akin na mga pageant-related topics or ibang candidates, don't hesitate na i-contact nyo ako. Mag-comment down below lang kayo. Babasahin ko naman. Or you can directly message me sa aking social media accounts, sa Facebook page, dun sa Instagram, tapos may Twitter din ako, and then may TikTok din ako. So, yes guys, thank you for suggesting that topic to me, and that is my answer. So, that's it for now. Thank you very much for watching, and have a good day. Mwah. So, bye-bye!